Binuhusan niya ito ng malamig na tubig at sumigaw, "Lumayas ka, pulubi!" Naghalakhakan ng lahat sa paligid, pinagtatawanan ng eksena. Ngunit kinabukasan, malalaman nila ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga siya. Isang katotohanang yayanig sa kanila at magpapaisip sa lahat kung paano nila siya tinrato. Nagsimula ang lahat sa isang Martes ng umaga. Nakatayo si Antonio sa harap ng isang napakataas na gusali, 40 palapag, gawa sa salamin at bakal, sa gitna ng financial district ng lungsod. Sumasalamin sa araw ang makintab na salamin at kumikislap ang gintong karatula sa pasukan. Excellence Corporation, kahusayan sa resulta. Sandali siyang nag-ayos ng kanyang lumang kupas na plaid na kamiseta. Tiningnan niya ang bulsa ng kanyang sirang maong upang siguraduhin na naroon pa ang mga dokumento. Huminga siya ng malalim at pumasok sa umiikot na pintuan. Lubhang kakaiba ang pakiramdam sa loob. Para kang pumasok sa pahina ng isang luxury magazine. Makintab na Italian marble ang sahig, sumasalamin sa mga ilaw. Mga chandelier na gawa sa kristal ang nakabitin sa kisame, na marahil ay mas mahal pa kaysa sa isang maliit na bahay. Amoy imported na pabango at mamahaling leather ang hangin. Mabilis ang kilos ng mga empleyado, nakaayos ang mga suit, tahimik na nagsasalita sa makikinis na telepono habang abala sa pagtatype sa kanilang tablets. Hindi nagtangkang magkunwari si Antonio, isang lalaking nasa 60 na maging ibang tao. Magulo ang kanyang ubaning buhok, malinis, pero luma ang kanyang leather boots. May tagpi ang kanyang maong sa tuhod at ang kanyang plaid shirt ay plantsyado, pero halatang maraming taon nang ginagamit. Sa kanyang harap na bulsa ay may nakatuping maliit na litrato. Paminsan-minsan, hinahaplos niya ito na para bang dito siya kumukuha ng lakas. Paglapit niya sa front desk, nagbago ang ihip ng hangin. Tumigil sa pagtatype si Rosalie Flores, ang receptionist. Tiningnan niya si Antonio nang may halong gulat at pagkailang. Nasa edad 30 si Rosalie, naka-blazer na navy blue na mas mahal pa sa isang buwang minimum wage. May profesional siyang ngiti, ngunit may halong paghusga. "Magandang umaga," magalang na sabi ni Antonio, tumingin diretso sa mata ni Rosalie. "Nais ko sanang makausap ang taga-human resources." Nagkandapikit si Rosalie, parang hindi alam ang isasagot. "May appointment po ba kayo, Ginoo?" tanong niya. "Wala," simpleng sagot ni Antonio, "pero maghihintay ako." Napatahimik si Rosalie. Lumingon siya sa paligid, halatang hindi sanay sa ganitong sitwasyon. Huminto ang ilang empleyado at lihim na sumulyap. Halatang halata na si Antonio ay hindi karaniwang bisita ng lobby. "Sir," mahinahong tugon ni Rosalie, "hindi po tumatanggap ng walk-in ng HR at kadalasan, naghahanap po ba kayo ng trabaho?" May laman ng paghusga ang tanong. Para kay Rosalie, ang isang taong gaya ni Antonio ay malamang naghahanap lang ng janitorial o security job. Hindi ang tipong dadaan sa harapang lobby. "Hindi ako nandito para maghanap ng trabaho," sagot ni Antonio, kalmado pa rin. "May mahalaga akong proposal para sa kumpanya." Napatawa ng bahagya si Rosalie. Hindi malakas pero sapat na para mapansin. "Proposal? Anong klaseng proposal?" tanong niya. Bago pa man makasagot si Antonio, dumating si Ricardo Bautista mula sa ikalawang palapag. Nasa 40S, naka-perpektong gray na suit. Ang kanyang Italian shoes ay tumutunog sa marble na sahig. Halata sa kilos niya na isa siyang taong umakyat sa corporate ladder sa pamamagitan ng pagyurak sa iba. "Anong meron dito, Rosalie?" tanong niya na hindi man lang nilingon si Antonio. "Sabi ng Ginoo may proposal daw siya," tugon ni Rosalie na parang biro ang dating. Saka lang tiningnan ni Ricardo si Antonio mula ulo hanggang paa, halatang hinuhusgahan ang itsura. "Sigurado ka bang nasa tamang lugar ka, sir?" tanong niya. "Ito ang Excellence Corporation. Hindi kami tumatanggap ng mga nag-aalok ng produkto sa pintuan.
Insulto ang kanyang tinuran, mas marami pang empleyado ang tumigil at nakinig. Ramdam ni Antonio ang mga matang nakatingin sa kanya, pero nanatili siyang dignified. Alam kong hindi ako mukhang nararapat, mahinahon niyang sabi, pero may seryoso akong dalang usapin. Seryosong usapin? Ulit ni Ricardo na may panunuya. Ang kumpanyang ito ay milyon-milyon ang kinikita. Mga top corporations ang clients namin. Anong seryosong bagay ba ang pwedeng dalhin ng isang tulad mo? Punong-puno ng pagkiling ang hangin sa paligid. Maingat na kinuha ni Antonio ang mga papel mula sa bulsa, medyo lukot at nakatupi. Patunay ang mga dokumentong ito ng koneksyon ko sa kumpanyang ito, Ania. Hindi man lang tiningnan ni Ricardo ang mga papel, iwinasiwas niya ang kamay, parang itinataboy si Antonio. Sir, kahit sino pwede nang mag-print ngayon, wala yang ibig sabihin. Biglang bumukas ang elevator. Lumabas si Maricel, isang respetado at kinatatakutang executive sa kumpanya. Nasa edad dapat na po siya, naka-tailored Tyler suit na mas mahal pa sa isang kotse. Ang kanyang designer heels ay maring tumutunog sa marble. Bit-bit niya ang isang mamahaling leather briefcase, isang aksesorya at sandata sa iisang anyo. Kilala si Maricel sa pagiging mabagsik sa negosyo. At mas malupit pa sa mga taong sa tingin niya ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Bigla siyang huminto nang mapansin ang eksena sa front desk. Tumama ang matalas niyang tingin kay Antonio, puno ng pagkasuklam at pagkainis. Anong nangyayari dito? Malamig niyang tanong, ang boses ay parang kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng labi. Dr. Maricel, mabilis na lumapit si Ricardo, sabik na magpaliwanag. Dumating po ang lalaking ito at sinasabing may proposal siya para sa kumpanya. Tiningnan ni Maricel si Antonio nang may pangungutya, parang sampal ang tingin. Proposal na mukhang ganyan sa kumpanyang ito? Puno ng pagdududa ang kanyang tinig. Oo, tugon ni Antonio nang may kalmadong kumpiyansa. May mahalaga akong nais pag-usapan, kasama ang Board of Directors. Napatawa ng malakas si Maricel, umalingaw-ngaw sa magarang lobby. Board, inulit niya. Alam mo ba kung nasaan ka? Hindi ito ampunan o charity, ito ang Excellence Corporation. Sa puntong ito, mas dumami pa ang nanunood. Mga sekretarya, assistants at mid-level managers ay tila mga manunood sa isang palabas. Lahat ay nakadesigner na kasuotan. Lahat nakatitig kay Antonio na para bang isang ligaw na nilalang na pumasok sa maling mundo. Baka nalilito lang siya, alok ng isang sekretarya sa malumanay pero patronizing na tono. Baka scam lang to, bulong ng isa pa na hindi sapat ang hina para hindi marinig. Nasa gitna si Antonio, tahimik, ngunit matatag sa kabila ng ingay sa paligid. Muling hinaplos ang larawan sa kanyang bulsa, isang tahimik na kilos ng lakas at sinabi, hindi ako naliligaw. Alam ko kung nasaan ako. At alam kong bakit ako nandito. Kung gayon ipaliwanag mo, hamon ni Maricel, nakatawid ang mga braso. Ano ba ang sinasabi mong napakahalagang dahilan? Bago siya makasagot, lumapit si Delcio, ang head of security. Malaki at imposibleng hindi mapansin ang kanyang presensya ay agad nagpapatahimik. Ang tungkulin niya, siguraduhing hindi nasisira ang imahe ng kumpanya. Dr. Maricel, formal niyang tanong, gusto niyo po bang ako na ang bahala rito? Ang tono niya ay malinaw. Bahala ay ibig sabihin, paalisin. Hindi pa Delcio, sagot ni Maricel na may mapanirang ngiti. Gusto kong marinig ang kahindik-hindik na ideyang dala ng taong ito ngayon. Doon na pagtanto ni Antonio ang totoo. Hindi lang siya basta binabaliwala, ginagawa siyang palabas. Hindi sila interesado sa kanyang mensahe, nasisiyahan sila sa drama, ngunit walang galit sa kanyang mga mata, kundi kalungkutan. Tahimik na pighati na tila ba alam na niyang ganito ang magiging reaksyon. Ang proposal na dala ko, sabi niya sa matatag na tinig,
ay may kinalaman sa mga pinapahalagahan na sinasabi ng kumpanyang ito tungkol sa kung paano natin tinatrato ang mga taong naiiba sa atin. Values? Ulit ni Maricel habang tumatawa. Ginoo, malinaw ang aming values, kahusayan, bisa, resulta. Hindi ko akalaing may maituturo pa sa amin ng isang tulad mo tungkol diyan. Isang tulad ko? Tanong ni Antonio, inuulit ang kanyang sinabi. At paano nyo ba inilalarawan ng tulad ko? Nagulat si Maricel. Alam niyang may iniisip siyang label, pero ang banggitin ito ay paglalantad ng sariling pagkiling. Well, sabihin na lang natin na hindi ito ang tamang environment para sa inyo, sagot niya, sinusubukang manatiling kalmado. At anong klaseng environment ang nararapat para sa akin? Tanong ni Antonio, mahinahon. Nainip na si Ricardo at sumabat. Sir, sobra na ito. Kung naghahanap ka ng trabaho, may tamang lugar para dyan. Kung nagbebenta ka, may lugar din para riyan. Pero ito. Hindi ito ang tamang lugar para saan? Putol ni Antonio sa banayad na tinig. Para sa mga tulad ko? Tumahimik ang buong labi. Alam ng lahat kung ano ang ibig niyang sabihin. At wala ni isa ang gustong kumpirmahin ito ng malakas. Dahan-dahang tinanaw ni Antonio ang paligid, ang makikintab na sapatos, ang mamahaling suit, ang mayayabang na mukha at ang mga matang puno ng pagmamataas. Muling hinaplos ang larawan, bumulong ng hindi narinig ng iba, isang dasal, isang paalala. Tapos tumingin siya kay Maricel, diretso sa mga mata. Narito ako upang magsagawa ng isang pagsubok, anya. At sa unang pagkakataon, may ilang taong tumigil sa pagtawa. Pagsubok? Tanong ni Rosalie. Ngayon ay mas interesado kaysa inis. Ngumiti si Antonio, hindi ngiting masaya, kundi ngiting mabigat ng ngiti ng isang taong humaharap sa mahirap na katotohanan. Oo, pagsubok kung may natitira pa bang pagkatao sa mga taong matagumpay. Kung may puwang pa ba ang habag o kakayahang makakita ng halaga sa bawat tao. Ramdam niya sisimula pa lang ang pagsubok at ang mangyayari sa mga susunod na araw ay hindi lang magbabago sa kanya, kundi magbabago sa lahat ng nasa loob ng makinang at gintong labi na iyon. Ang larawan sa kanyang bulsa ay tila mas bumigat. Parang dala nito ang mga hiling ng isang taong wala na, isang taong umasa na may natitira pang kabutihan sa mundo. Kinabukasan, bumalik si Antonio sa Excellence Corporation sa parehong oras. 4 na oras at 15 minuto ng umaga, gaya ng nakaraang araw. Nang makita siya ni Rosalie, muntik nang matapon ang kanyang kape. Napapikit siya at parang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Rosalie habang mabilis na dinampot ang internal phone. Muling lumapit si Antonio sa front desk, kasing kalmado at kasing composed pa rin tulad ng nakaraang araw. Pareho pa rin ang suot niya, lumang maong, kupas na plaid shirt at ang kanyang sirang leather boots. Pero may nagbago sa kanyang mga mata, may tahimik na tindi, mas malalim na determinasyon. Tila ba buong gabi siyang nagmuni-muni at ngayon ay may pasyang buo na sa puso. Magandang umaga, Rosalie, masiglang bati niya. Ang simpleng pag-alala sa kanyang pangalan ay lalo lang nagpagulo sa isip ni Rosalie. Sir, ano po? Bakit nandito na naman kayo? Narito ako para tapusin ang nasimulan natin kahapon, sagot niya. Kailangan ko pa ring makausap ang isang miyembro ng board. Dinadial na ni Rosalie ang isang extension. Ricardo, nandito na naman siya. Oo, yung parehong lalaki kahapon, nandito ulit sa front desk. Sa kabilang linya, isang sunod-sunod na inis na salita ang narinig ni Antonio na pinili niyang huwag pansinin. Ilang minuto pa lang ang lumipas, dumating na si Ricardo. Ngayon ay may kasamang 2 matataas na executive. Handang tapusin na ang tingin nilang nakakahiya at nakakagambalang eksena. Sir, singhal ni Ricardo habang mabilis na lumapit, halatang inis. Bakit ka na naman nandito? Bakit ka pa ulit-ulit na bumabalik?
Dahil hindi ko pa natatapos ang dahilan ng pagpunta ko rito, tugon ni Antonio, payapa ang boses. Lalo lamang itong nakainis kay Ricardo. Ang dalawang kasama niya ay sina Roberto Figueiredo, ang commercial manager ng kumpanya, nasa edad 50 at kilala sa pagiging walang-awang negosyante, at si Leonardo Costa, operations director, na bantog sa kumpanya sa mabilis at malamig na pagresolba ng problema. Naikwento na sa amin ni Ricardo ang iyong sitwasyon, malamig na sabi ni Roberto, na para bang nakikipag-usap sa isang sirang printer o maingay na nagpoprotesta. Huwag na nating sayangin ang oras. Ano ba talaga ang gusto mo? Nais kong ibahagi ang isang proposal, isa na maaaring tunay na magpabago ng direksyon ng kumpanyang ito, sagot ni Antonio. Nagtinginan ng tatlong executives sa isa't isa, halatang hindi makapaniwala. Tumawa ng tuyot si Leonardo. Babaguhin ang Excellence Corporation. Ginoo, kumikita kami ng mahigit kalahating bilyong reais kada taon. Ang mga kliyente namin ay pawang pinakamalalakas na kumpanya sa bansa. Ano bang maaaring imungkahi ng isang tulad mo para baguhin kami? Ang bawat salita, lalo na ang tulad mo, ay puno ng panglalait. Napansin pa yon ni Rosalie at napakislot sa kanyang upuan. Alam ni Antonio ang insulto, pero nanatili siyang tahimik, kalmado. Ang binabanggit ko ay pagbabago kung paano tayo nakikitungo sa kapwa, mahinahon niyang tugon. Lalo na sa mga taong hindi umaabot sa ating inaasahan, isa itong pagbabago ng mga pagpapahalagang pantao. Mga pagpapahalaga? Ulit ni Roberto, para bang ito'y isang banyagang salita. Ginoo, kami ay nakikipagkalakalan sa mga numero, sa performance, sa tubo. Hindi kami tumatakbo sa mga sentimental na talumpate. Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Maricel, galit na galit, at ang tunog ng kanyang takong ay parang kulog sa marble floor. Lumingon-lingon siya at nang makita si Antonio, muling nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa gulat tungo sa galit. Ang taong ito na naman, hindi talaga sumusuko, sigaw niya habang lumalapit. Ano na namang ginagawa niya rito? Sumabat si Leonardo, nakangisi. Sinusubukan pa rin niyang kumbinsihin tayo sa kanyang misteryosong proposal. Muling tumingin si Maricel kay Antonio, ngayon ay mas matalim pa kaysa kahapon. Linawin ko na ito ngayon, ani Maricel, boses na parang kutsilyong matalim. Kahapon pinayagan ka namin dahil sa kabutihang loob, pero ngayon isa na itong panggugulo. Kapag bumalik ka bukas, ituturing na itong trespassing. Hindi ako nanggugulo, tugon ni Antonio, kalmado. Ginagamit ko lang ang aking karapatang makipag-usap sa mga kinatawan ng kumpanyang ito. Karapatan mo? Tugon ni Maricel na may pangungutya. Hindi ka kliyente, hindi ka partner o supplier. Isa kang wala sa kumpanya na ito. Umalingaw-ngaw ang kanyang malupit na salita sa buong lobby. Ang mga empleyado ay napatigil sa kanilang paglakad. Ilan ay palihim na naglabas ng kanilang mga cellphone, handa nang i-record ang posibleng viral moment. At paano kang nakakasiguro na wala akong halaga sa kumpanyang ito? Tanong ni Antonio. May kakaibang tono sa kanyang tanong, isang bagay na nagpaangat ng kilay kay Ricardo. Muling sumabat si Roberto, malamig at mapanliit, kasi halata naman, tignan mo ang sarili mo. Nakapanlilin lang ang anyo, sagot ni Antonio. Sa kanya inilabas mula sa kanyang bulsa ang parehong lukot na dokumento. Lalo na kapag pinili nating husgahan ang tao sa panlabas, imbes sa kung ano ang dala nilang mensahe. Nakunot ang noo ni Leonardo at itinuro ang mga papel. Sinabi na namin kahapon, kahit sino ay pwedeng mag-print ng pekeng dokumento, wala yang saysay. Kung ganoon, sabi ni Antonio, ngayon ay may bigat ang kanyang tinig. Pahintulutan niyo akong patunayan sa ibang paraan. Ngayon, hindi na lang niya pinagtatanggol ang sarili, kundi isang mas malaking layunin.
Alam ninyong itinatag ang kumpanyang ito sa isang Miyerkules ng Marso, anya. Alam ninyo rin na ang unang kontratang pinirmahan ay sa Mederos Industries para sa halagang 200,000 reais. At ang unang opisina ay nasa Rua das Palmeiras, numero 347. Parang isang bato ang bumagsak sa katahimikan ng silid. Tumahimik ang lahat. Namutla si Ricardo. Si Roberto ay tila gustong magsalita pero walang mailabas. Si Leonardo ay nanigas, parang nag-shutdown ang isip. Papaano mo nalaman yan? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay puno ng alinlangan. Marami akong alam tungkol sa kumpanyang ito, sagot ni Antonio, habang isa-isang tinititigan sa mata ang bawat isa sa kanila. Alam kong nawala sa inyo ang kontrata sa Petrominas dahil nahuli si Roberto sa isang napakahalagang meeting, mahinahong sabi ni Antonio. Alam kong si Leonardo ang nag-aproba ng sobrang mahal na order mula sa kumpanya ng pinsan niya. At alam kong si Maricel ang nagtanggal kay Fernanda, ang kanyang sekretarya, dahil natuklasan nitong hindi binabayaran ng tama ang mga empleyado para sa kanilang overtime. Parang kulog ang bawat pahayag, napuno ng katahimikan ng labi. Hindi ito mga hula-hula, ito ay eksaktong katotohanan, masyadong tiyak para sabihing tsamba lang. Nagsimulang pagpawisan si Roberto, si Leonardo ay parang gustong tumakbo palabas. Nanatiling nakatigil si Maricel, bahagyang nakanganga unang beses sa mahabang panahon na siya'y nabigla. Saan mo narinig yan? Tanong niya, wala na ang autoridad sa tinig. May mga bagay na nangyayari sa kumpanyang ito, wika ni Antonio, dahan-dahan, na inaakala ninyong walang nakakapansin. Mga usapang iniisip ninyong walang nakakarinig. Mga desisyong ginagawa ninyo akala nyo'y walang magtatanong. Sumingit si Ricardo, nagmamadaling bawiin ang kontrol. Tinitreten mo ba kami? Wala akong tinitreten, banayad na tugon ni Antonio. Ipinapaabot ko lang, mas alam ko ang kumpanyang ito kaysa sa inaakala ninyo. Parang blackmail lang dating niyan, sigaw ni Roberto, nanginginig sa kaba. Ang blackmail ay kapag may hinihingi akong pera o pabor, tugon ni Antonio. Ako'y may isang kahilingan lang, ang itrato ako ng may paggalang, ang pakinggan ako bilang isang tao. Sinubukan ni Maricel ayusin ang kanyang tindig, pero nabasag na ang kanyang kumpiyansa. Kahit pa, alam mo ang mga yan, pautal niyang sabi, hindi pa rin ito binabago ang katotohanang hindi ka kabilang dito. At sino ang nagdedesisyon kung saan ako nararapat? Tanong ni Antonio. Tinitigan silang lahat. Kayo ba? Base saan? Sa damit ko, sa gupit ko, sa tatak ng sapatos ko? Nagtagal sa hangin ang tanong na iyon, parang hamon na walang gustong sagutin, sapagkat ang katotohanan ay ilalantad ang kanilang tahimik na pagkiling. Sinubukan ni Leonardo ibahin ang usapan. Sir, anuman ang paraan mo sa pagkuha ng impormasyon, kami ay profesional na organisasyon. May mga sistema kami, may chain of command. At nasaan ang mga sistemang yan, putol ni Antonio, pagdating sa batayang kabutihan? Nasaan ang hierarchy kapag ang pinag-uusapan ay dignidad ng tao? Dumaan sa lobby si Gloria, isang batang administrative assistant. Hindi siya matataas ang posisyon pero hindi pamanhid sa kawalan ng hustisya. Nag-alinlangan siya pero lumapit. Pasensya na, mahina niyang sabi, pero hindi ko na kayang palampasin ang paraang pagtrato niyo sa taong ito. Bumaling si Maricel sa kanya parang latigo. Gloria, wala kang kinalaman dito. Bumalik ka sa mesa mo. May kinalaman ako, sagot ni Gloria, nanginginig ngunit matatag. Kapag may isang taong inaapi sa harap ng lahat, may kinalaman tayong lahat. Inaapi? Tumawa ng pilit si Roberto. Wala kaming inaapi. Nagsasaayos lang kami ng kaayusan. Anong klaseng kaayusan? Sagot ni Gloria. Yung nagsasabing tanging mukhang executive lang ang karapat dapat igalang? Tumingin si Antonio sa kanya. Unang beses na lumambot ang kanyang mukha sa mga nakaraang araw.
may taos-pusong pasasalamat sa kanyang mga mata. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang sinabi mo, Ania, napakurap si Gloria, lalo nang malaman niyang alam ni Antonio ang kanyang pangalan. Gloria, malamig na sabi ni Maricel, maigi sigurong pag-isipan mong mabuti ang tono mo kung mahalaga sa iyo ang trabaho mo. Isang malinaw na pagbabanta, namutla si Gloria pero hindi umatras. Lumapit si Antonio at bumulong nang siya lang ang makakarinig. Bihira ang lakas ng loob dito. Ipinagmamalaki ng nanay mo ang babaeng pinalaki niya. Nanlaki ang mata ni Gloria. Paano nalaman niya yun? Paano alam niya ang tungkol sa kanyang ina? Muling hinarap ni Antonio ang mga executive. Babalik ako bukas at sa makalawa at sa araw-araw matapos noon hanggang marinig ako, hanggang tratuhin ako sa paraang nararapat sa bawat tao. Pero bakit? Tanong ni Ricardo. Ngayon ay tila tunay na naguguluhan. Bakit ganito kahalaga sa iyo ito? Hinanap ni Antonio ang larawan sa bulsa at sa loob ng ilang sandali nabalot ng lungkot ang kanyang mga mata. Dahil may pangako akong tinupad, mahina niyang sabi, sa isang mahalagang tao sa buhay ko, naaalamin ko kung may kabutihan pang natitira sa mundo. Kung hindi pa tuluyang nabura ng tagumpay ang sangkatauhan, tumingin siya sa mga mukha sa paligid. At sa ngayon, sabi niya, may mga natutuklasan akong sisira sa puso niya. Kanino? Tanong ni Maricel, ngayon ay wala ng panunuya, kundi tahimik na pag-uusisa. Hindi sumagot si Antonio. Sa halip, ibinigay niya ang parehong lungkot na ngiti gaya ng dati. Pagharap niya sa pintuan, huminto siya, lumingon at nagsalita. May mga bagay tungkol sa kumpanyang ito na hindi niyo alam na alam ko. At may mga bagay tungkol sa akin na magbabago sa lahat ng iniisip niyong alam ninyo. At sa ganong katahimikan, umalis siya. Iniwan ang isang lobby na puno ng mga executive na walang sagot, isang receptionist na nanginginig, at isang batang assistant na ngayon ay alam. Magbabago ang lahat. Sa ikatlong araw, muling pumasok si Antonio sa pamamagitan ng revolving door. May nagbago sa hangin, parang may hindi nakikitang alarma ang tumunog. Nabitawan ni Rosalie ang telepono habang may kausap. Ang mga empleyadong dumaraan ay bumagal ang lakad. Nandito na naman siya, bulong ng isa. 3 araw na ito, sabi ng isa pa. Ano bang ginagawa niya talaga? Lumapit si Antonio sa front desk, taglay pa rin ang tahimik na dignidad. Pero ngayon, mas mabigat na ang tingin niya. Parang unti-unting ibinubunyag ng gusali ang mga lihim nitong masakit. Tinitigan siya ni Rosalie, iba na ang ekspresyon. Wala na ang inis o pagmamataas. Ang nararamdaman niya ngayon ay guilt at pag-uusisa. Magandang umaga, bati ni Antonio. May pagod sa kanyang tinig. Magandang umaga po, Ginoong Antonio, sagot ni Rosalie, nang hindi namamalayan at napakurap gulat sa sarili. Unang beses niyang binati ito ng may tunay na respeto. Biglang bumukas ang elevator. Lumabas si Ricardo, kasabay sina Roberto at Leonardo. Nagtatawanan pa mula sa meeting, pero natigil agad nang makita si Antonio. Hindi nga, sabi ni Roberto. Bumalik na naman talaga, reklamo ni Leonardo. Nagiging obsession na to. Lumapit si Ricardo, mahigpit ang hakbang. Sir, linawin ko lang, sabi niya, hindi na ito maaaring ipagpatuloy. Naiistorbo niyo na ang aming profesional na paligid. Tumingin si Antonio sa 3 lalaking nakasuit. Pagkatapos ay tumingin sa paligid ng marangyang lobby, sa mga empleyadong kunwaring hindi tumitingin, sa makintab na mga pader na parang itinayo upang humanga, hindi umunawa. Talaga bang naiistorbo ko? Tanong niya mahina, ngunit diretsahan. Ang presensya mo hindi naangkop, sambit ni Roberto, maingat ang pananalita. Hindi komportable ang mga tao. Hindi komportable o nagkakaroon ng kamalayan, tugon ni Antonio. Ang hindi pagkakomportable ba ay dahil sa empleyado o dahil sa konsensya ninyong ayaw harapin ang katotohanan? Ang tanong ay banayad pero tumama sa puso. Bago pa sila makasagot, bumukas muli ang pintuan ng lobby. Pumasok ang isang delivery man. Naka-uniforme ng asul, may dalang mabigat na kahon.
Nasa 50 taon, pawis at pagod, naghahanap ng taong pipirma sa resibo. Ang pangalan niya, Marcelo Castillo, at nang hindi niya namamalayan, magiging bahagi siya ng pinakamahalagang sandali ng istoryang ito. "Excuse me," sabi ng delivery man habang lumapit sa front desk. "May package po ako para sa Excellence Corporation." Muling lumingon si Rosalie, bit-bit pa rin ang malamig na ekspresyong minsang ipinakita niya kay Antonio, isang timpla ng pagkainis at pakiramdam ng pagiging higit sa iba. "Nasa likod ang service entrance," sagot niya ng matalim, halos hindi siya tumingin. "Pirma lang naman," magalang na sagot ni Marcelo. "Pwede ko bang iwan na lang dito?" "Hindi pwede," maring tugon ni Rosalie. "May proseso tayo. Ang lahat ng deliveries ay sa likuran dumadaan." Tumingin si Marcelo sa mabigat na kahon sa kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang mahabang landas sa paligid ng gusali. Tapos ang orasan. Huli na siya sa susunod niyang delivery. "Pakiusap," muli niyang sambit, mahinahon pa rin ang tono. "Sandali lang naman ito." "Sabi ko na hindi pwede." Tumaas na ang boses ni Rosalie, inis na inis. "May mga patakaran tayo." Dumating si Roberto at sumingit. "Narinig mo siya," singhal niya. "Hindi para sa main lobby ang mga delivery people. Hindi ito loading dock." Nag-iba ang ekspresyon ni Marcelo. Ang pagkapahiya ay hindi na maitatago. Yumuko siya, mahina ang sabi, "Pasensya na," at tumalikod. Hirap buhatin ang kahon. Doon na lumapit si Antonio. "Marcelo," tawag niya. Nagulat si Marcelo na tila ba hindi makapaniwala na may nakakakilala sa kanyang pangalan. "Tulungan na kita diyan," alok ni Antonio. Lumapit siya at bago pa makapigil ang sino man, hinawakan na niya ang isang bahagi ng kahon. "Saan natin ito dadalhin?" "Sa 15 palapag po, sir," sagot ni Marcelo, nag-aatubili. "Pero hindi nyo na kailangan, sagot ni Antonio na may ngiti. Ito ang unang totoong ngiti na nakita ng lahat mula sa kanya mula pa noong una siyang pumasok sa gusaling iyon. Magkasabay silang pumasok sa elevator. Nakatayo si Rosalie, tulala, walang makapagsalita ang mga executive. Ilang araw na silang sinusubukang palayasin si Antonio. Ngayon, tumutulong siya sa isang delivery man na minsan ay hindi man lang nila tinignan. Nang sumara ang pintuan ng elevator, sumabog si Roberto. "Napakawalang hiya! Akala mo may-ari siya ng building? Ginagawa niyang parang outreach program ang lobby natin!" bulong ni Leonardo. Nakangilo ang panga ni Ricardo. "Tatawagan ko si Dr. Maricel. Mabubuwisit siya pag nalaman niya to." 15 minuto ang lumipas, bumalik si Antonio, mag-isa. Umuwi si Marcelo gamit ang service elevator, ngunit bago umalis, pinisil niya ang kamay ni Antonio. May luha sa mata dahil sa simpleng kabutihan na hindi niya naranasan kahit kailan sa lugar na iyon. "Masaya ka na ba ngayon?" sarkastikong tanong ni Roberto. "Oo, masaya," malumanay na sagot ni Antonio. Ang pagtulong sa iba ay nagdadala ng kasiyahang walang katumbas. "Pagtulong?" sabat ni Leonardo. "Baka lalo mo lang siyang napatagal. Kailangan pa niyang magpaliwanag sa boss niya kung bakit siya huli." "Sa totoo lang," banayad na tugon ni Antonio, "pinakain ko siya ng tanghalian at binigyan ng tip para makabawi sa oras." Umalis siyang nakangiti. Sandaling natahimik ang tatlong executive. Walang makahanap ng sagot. Si Ricardo ang unang nagsalita. "Pero bakit?" tanong niya. "Bakit mo ginagawa ang lahat ng yan?" Dahan-dahang itinapat ni Antonio ang kamay sa bulsa sa dibdib. At sa unang pagkakataon, naniningkit ang mga mata niya sa luha. "Dahil minsang sinabi sa akin ng asawa ko, ang tunay na sukatan ng kayamanan ay kung paano natin tinatrato ang mga taong walang maibabalik sa atin." Ang salitang asawa ang nagbago sa lahat. Biglang si Antonio ay hindi na lang misteryosong bisita. Siya'y isang lalaking may pag-ibig, pagkalugi at kwento. "Asawa mo?" tanong ni Rosalie, mahina, ngunit sa kanyang tinig may bago.
pakikiramay. Inilabas ni Antonio ang nakatuping larawan mula sa bulsa. Isang babaeng nasa 50 taon, banayad ang mata, suot ang puting uniforme ng nurse. Si Teresita, aniya, volunteer nurse siya sa mga pampublikong ospital. Ang imahe ng isang mapagpakumbabang babae na may malasakit ay tila sumasalungat sa kinang ng ginto at lamig ng marmol sa gusali ng korporasyon. Tiningnan ni Ricardo ang larawan at may kung anong tumigas sa kanyang dibdib. Na matay na siya? Tanong ni Roberto, ngayon ay wala na ang yabang sa tinig. Ilang buwan na ang nakalipas. Tugon ni Antonio, dahan-dahang ibinalik ang larawan sa kanyang bulsa. Buong buhay niya ay inalay sa mga taong walang-wala. Wala siyang iniwang kayamanan o ari-arian, pero siya ang pinakamayamang taong nakilala ko. Ang katahimikang sumunod ay iba na. Hindi ito dahil sa pagkainis o hiya. Ito'y katahimikan ng paggalang. Ito ba ang dahilan ng pagpunta mo rito? Tanong ni Leonardo, mahina ang boses, halos may pag-iingat. Tumango si Antonio. Lagi niyang sinasabi, ang tagumpay na walang malasakit ay ang pinakamalungkot na uri ng kabiguan. Bago siya namatay, hiniling niya sa akin, alamin ko kung may kabutihan pang natitira sa mga taong may kapangyarihan. Napalunok si Ricardo. At anong nakita mo sa ngayon? Tanong niya, halatang kinakabahan sa sagot. Tumingin si Antonio sa kanya, diretsong tumingin sa mata. Lubhang malulungkot ang asawa ko kung makikita niya ang nangyayari rito. Mahina, ngunit matatag na sabi ni Antonio. At ang bawat isa sa silid ay tinamaan na parang suntok sa dibdib. Sapagkat alam nilang totoo ito. Alam nila kung paano nila siya tinrato sa nakalipas na 3 araw. Pinagtawanan nila siya, hinusgahan at basta na lang binaliwala. Ngayon, nakikita na nila ang kanilang mga sarili sa mga mata ni Antonio. Biglang bumukas ang elevator kasabay ng tunog ng chime. Lumabas si Maricel na parang kulog sa anyo. Katatanggap lang niya ng balita tungkol sa insidenteng may kinalaman sa delivery at nag-aapoy siya sa galit. Anong nangyayari dito? Sigaw niya, ang boses ay parang kutsilyong tumatagos sa hangin. Dr. Maricel, sabat ni Ricardo, kausap lang po namin ang isang... Kausap! Putol ni Maricel, galit na galit. Ricardo, dapat naayos na tunun pa. Bakit andito pa rin ang lalaking ito? Humarap si Antonio sa kanya at sa likod ng galit ni Maricel may nakita siyang pamilyar. Hindi kapangyarihan, kundi takot. Takot na mawalan ng kontrol, takot na harapin ang katotohanan, takot na matalo. Maricel, sabi ni Antonio, banayadang tinig, maaari ba kitang tanungin? Ang paggamit ng pangalan lang, walang titulo, ay para bang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Anong karapatan mong tawagin ako ng ganyan? Sino ka ba? Isa lang akong taong gustong maintindihan, sagot ni Antonio, kalmado pa rin, kung bakit ang isang matalinong tao na tulad mo ay pinipiling tratuhin ang iba ng may ganitong panghahamak. Sa isang iglap, tila nabigla si Maricel sa sinseridad ng kanyang tinig. Ngunit sandali lang iyon, muling bumalik ang apoy ng kanyang galit. Panghahamak? Sigaw niya. Nagtatrabaho ako ng 70 oras kada linggo para patakbuhin ang kumpanyang to. Wala akong panahon makipag-usap sa kung sino mang basta na lang pumapasok sa lobby. Nagtatrabaho si Teresita ng 80 oras kada linggo, naglaligtas ng buhay, sagot ni Antonio. At kahit kailan, hindi siya nakalimot ngumiti sa bawat taong kanyang nakasalubong. Hindi siya nagpapatakbo ng kumpanya, sigaw ni Maricel. Wala siyang corporate responsibilities. Mayroon siyang human responsibilities, sagot ni Antonio. At mas mahalaga ang mga iyon na mula si Maricel sa galit. Ang human responsibilities ay hindi nagpapasweldo, hindi nagpapatakbo ng negosyo, hindi lumilikha ng trabaho. At anong silbi ng paglikha ng trabaho? Tanong ni Antonio. Kung nawawala na ang ating pagkatao sa proseso, umalingaw-ngaw ang kanyang salita sa labi.
parang hamon. Tumingin si Maricel sa paligid at sa unang pagkakataon napansin niya ang mga nakatinging empleyado. May mga kliyenteng nakikinig. Si Gloria ay nakatayo malapit, dahan-dahang lumalapit. Ang kontrol na ipinagmamalaki ni Maricel ay dumudulas sa kanyang mga kamay. "Tama na," sabi niya sa pagitan ng ngipin. "Tama na ang sentimental drama na ito. Kapag bumalik ka bukas, may mas matindi akong gagawin." "Anong klaseng aksyon?" tanong ni Antonio. Banayad pa rin ang tono. Lumapit si Maricel, naglalagablab ang mga mata. "Aksyon na pagsisisihan mong pumasok ka sa gusaling ito," tugon niya. Ngunit nang tiningnan ni Antonio si Maricel, ang nakita niya ay hindi kapangyarihan, kundi desperasyon. Ang galit ay maskara lamang para sa isang bagay na marupok. Sabi ni Teresita, bulong ni Antonio, na ang mga pinakagalit na tao ang kadalasang mas nangangailangan ng kabutihan. Tumigil si Maricel, tumahimik ang buong lobby. Bigla, parang bagyong sumabog, sumigaw si Maricel. "Anong karapatan mong i-psychoanalyze ako at gamitin ang banal mong asawa para husgahan ako?" "Hindi ako nang huhusga," sagot ni Antonio, malungkot. "Nagsisimula lang akong magduda kung tama nga si Teresita sa isang bagay." "Ano yon?" usisa ni Maricel, nanliliit ang mga mata. "Naniniwala siyang may kabutihan sa bawat tao," sagot ni Antonio, pinasadahan ng tingin ang mga mukha sa paligid. "Na kahit nakabaon ito, palaging nandyan, sandaling katahimikan." Ngayon, iniisip ko kung baka masyado siyang umasa. May bumigay sa loob ni Antonio ang tahimik na pag-asa na daladala niya sa mga nakaraang araw, na baka may puwang pa ang malasakit sa mundo ng kapangyarihan. Ay unti-unting naglalaho. Nakita ni Maricel ang kalungkutan sa kanyang mga mata. At kahit sandali lang naramdaman niya ang panghihinayang. Ngunit pride at galit pa rin ang nangingibabaw. "Magaling," sabi niya, "mapait." So, ibig sabihin, gising ka na sa katotohanan, umalis ka na. Tigilan mo na ang pag-aksaya sa oras ng lahat. Muling tiningnan ni Antonio ang larawan ni Teresita, hawak-hawak. May ibinulong na siya lamang ang nakarinig at tumalikod patungong pinto. Ngunit bago siya nakalabas, huminto siya. "Bukas," sabi niya, "babalik ako sa huling pagkakataon. Hindi para ipagpatuloy ang usapang ayaw niyong pakinggan, kundi para tuparin ang huling bahagi ng pangakong binitiwan ko kay Teresita." Humarap siya kay Maricel. "At pagkatapos noon, anya, iiwan ko na kayo, panghabang buhay." "Anong huling bahagi?" tanong bigla ni Gloria. Napalingon ng lahat, parang sinag ng araw ang tinig niya sa katahimikan. Ngumiti si Antonio, malungkot ngunit totoo. "Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon na malaman kung sino talaga ako at kung bakit madudurog ang puso ni Teresita kung makikita niya kung paano ako trinato." At sa mga salitang iyon, umalis na siya. Iniwan ang isang labi na hindi lang nabigla, kundi nagising. Ngayon, hindi lang sila naasiwa, nagsimula na silang magduda sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Ang larawan ni Teresita sa kanyang bulsa, nakatiklop pa rin, ay tila umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Bitbit ang bigat ng kanyang pangako at ang katotohanang malapit ng mabunyag. Kinabukasan, ibang-iba ang pakiramdam sa gusali. Mas malaki, mas maingay, mas tensyonado. Pagpasok ni Antonio sa revolving door ng Excellence Corporation sa ika-4 na pagkakataon, buhay na buhay ang lobby. May mahalagang meeting na ginaganap sa itaas. Mga kliyente mula sa partner companies ay naroon. Suot ang mga mamahaling suit, heels, may dalang briefcases, power lunch sa mga kamay. At sa gitna ng lahat, naroon si Antonio sa kanyang lumang maong, sa kanyang kupas na plaid shirt, sa kanyang sirang sapatos. Hindi pa kailanman naging mas matindi ang kaibahan. Pero naglakad siya papasok ng may parehong banayad na dignidad. Kahit na ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya na parang anino sa makintab na hallway. Habang pumapasok si Antonio sa gusali sa ika-4 na pagkakataon, agad siyang napansin ni Rosalie.
Pero ngayon, hindi siya tumawag ng security. Dinampot niya ang telepono, hindi para mag-alarma, kundi para tahimik na tawagan si Ricardo. May nagbago sa kanya. Sa nakalipas na mga araw, si Antonio ay hindi na basta istorbo. Isa na siyang misteryo, isang presensyang gumugulo sa kanyang isip. Hindi dahil siya'y magulo, kundi dahil gumigising siya ng mga tanong na ayaw niyang sagutin. Nandito na siya, bulong niya sa telepono. At ngayon, maraming importanteng tao sa paligid. Lumapit si Antonio sa desk, ngunit iba na ito sa mga nakaraang araw. Hindi siya humiling ng kausap. Tumayo lang siya doon, kalma, pinagmamasdan ng paligid. Ang mga mata niya'y mabagal na gumalaw sa buong lobby. Sinusuri ang bawat mukha, bawat kilos, na parabang nagsasagawa siya ng huling pagsusuri sa isang lugar na matagal na niyang kilala. "Ginong Antonio," sabi ni Rosalie, nag-aalinlangan ang tinig. "Baka hindi ngayon ang tamang oras. May malaking pulong sa itaas." Tumingin siya sa kanya, punong-puno ng lungkot ang mga mata, hindi galit. "Alam ko," sagot niya, kaya ko piniling ngayon." Bago pa siya muling makapagtanong, dumating na sina Ricardo, Roberto at Leonardo. Halatang tensyonado, mabilis ang kanilang lakad, mga matay abalang sinusuri ang labi. "Sir," mahinang sabi ni Ricardo, "hindi talaga maganda ang araw na ito. May mga high-level na kliyente sa gusali. Pakiusap, sana'y maintindihan ninyo." "Nauunawaan ko ng buo," sagot ni Antonio, kalmado pa rin. "Palaging mas mahalaga sa inyo ang imahe kaysa sa dignidad ko." Ang sinabi niya ay parang sampal. Napatingin si Roberto sa paligid, may ilang kliyente na palihim na nakikinig. "Sir, hindi namin nais maging bastos," dagdag ni Leonardo, halos pabulong. "Pero ang presensya ninyo ngayon ay maaaring makasira ng ilang mahalagang partnership. Kung ang presensya ko ay istorbo sa inyo sa loob ng 4 na araw," sagot ni Antonio, "kung ngayon nyo na maiintindihan kung bakit ako dumating." May bigat na ngayon sa kanyang boses. Hindi siya sumigaw, pero ang kanyang tinig ay may autoridad na hindi maitatanggi. Biglang dumaan ang isang grupo ng mga negosyanteng elegante ang bihis. Sa kanila ay si Dr. Rodolfo Moraes, Chief Executive Officer ng isa sa pinakamalalaking construction firm sa bansa. Huminto siya nang mapansin si Antonio. "Excuse me," ani Dr. Rodolfo habang lumapit. "Pamilyar ka? Nagkita na ba tayo dati?" Tinitigan siya ni Antonio saglit. "Maaaring nagkita na nga," sagot niya. "Matagal na akong nasa mundo ng negosyo." Halos mabilaukan si Ricardo, namutla si Roberto, nanigas si Leonardo. Ang lalaking pinaniniwalaan nilang pulubi ay nagsasabing isa siyang bahagi ng kanilang mundo. "Anong larangan kung maari kong malaman?" tanong ni Dr. Rodolfo. "Mas interesado na ngayon." "Paglikha ng kumpanya at pamumuno," sagot ni Antonio, banayad ngunit may kumpiyansa. Bumagsak ang katahimikan sa grupo. Ramdam ni Ricardo ang lamig sa kanyang likod. Pawisan na ang palad ni Roberto. Parang bumibigay ang sahig kay Leonardo. Kahanga-hanga ani Dr. Rodolfo, tunay na interesado. "Anong mga kumpanya ang pinagtulungan mo?" Bago makasagot si Antonio, bumukas ang elevator. At lumabas si Maricel, parang bagyong may takong. Mula sa taas ay nakita niya ang pagtitipon at agad bumaba upang ito'y itigil. "Anong nangyayari dito?" tanong niya, pilit pinipigil ang galit sa harap ng mahalagang bisita. "Dr. Maricel," bati ni Dr. Rodolfo, "kausap ko lang ang Ginoo." Sabi niya may karanasan siya sa negosyo. Kumislap ang mga mata ni Maricel sa galit. "Negosyo?" sabay silip kay Antonio. "Dr. Rodolfo, ang taong ito ay hindi bahagi ng business sector. Ilang araw na siyang istorbo sa kumpanya." "Istorbo?" taas kilay ni Dr. Rodolfo. "Sa anong paraan eksakto?" Nag-alinlangan si Maricel. Nasa alanganin na siya. Paano niya ipapaliwanag na pinahiya nila ang isang taong maaaring may mataas na posisyon? "Isa lamang itong internal matter," maingat niyang sagot.
Walang dapat ikabahala ang aming mga bisita, pero nakita na ni Antonio ang lahat, ang ningas sa mata ni Maricel, ang totoong takot, takot na bumagsak ang lahat. Dr. Rodolfo, banayad na wika ni Antonio, marahil ay dapat ninyong ituloy ang inyong meeting. Ayokong magdulot ng karagdagang kahihiyan. Kahihiyan? Ulit ni Dr. Rodolfo. Para kanino? Ang tanong ay umalingaw-ngaw at lahat ay napatigil. Ramdam ni Maricel ang bigat ng tensyon. Napansin niya ang dumaraming tao, kliyente, empleyado, si Gloria na lumalapit muli at may isang bagay na tuluyang bumasag sa kanya. Tama na! Sigaw niya mas malakas kaysa sa inaasahan. Tama na ang sirkus na ito! 4 na araw ng kalokohan! Napaatras si Dr. Rodolfo, halatang nabigla. Nagtinginan ng mga tao. Anong ginagawa mo, Maricel? Tanong ni Antonio, banayad ang boses. Nawawalan ka ng kontrol sa harap ng lahat. Nawawalan ng kontrol. Napatawa si Maricel pilit at sa ilang segundo parang siya'y guguho. Ang totoong nawalan ng kontrol dito ay ikaw, mariing sabi ni Maricel. 4 na araw ng pagpapanggap, nagpapanggap kang may karapatang narito. Hindi ako kailanman nagkunwaring iba ako, tugon ni Antonio, puno ng malungkot na katotohanan ang kanyang boses. Kayo ang nagdesisyong kilalanin ako base sa tingin niyo nang hindi niyo man lang ako tinanong. Dahil halata naman kung sino ka, sigaw ni Maricel, tuluyang nawawala sa sarili. Tingnan mo ang itsura mo, tingnan mo ang suot mo, tingnan mo kung nasaan ka, hindi ka kabilang dito. Bumagsak ang isang mabigat na katahimikan sa buong lobby. Tumigil sa pagkilos ang mga high-profile clients. Halatang hindi komportable. Ang mga empleyado ay napatitig. Hindi makapaniwala na isa sa pinakamataas na opisyal ng kumpanya ay nawalan ng kontrol sa harap ng lahat. Si Gloria may dalang mga dokumento ay kakapasok lang mula sa likod. Napahinto siya, nanlaki ang mata sa kanyang nasaksihan. Dr. Maricel, pakiusap, mahinahon niyang sabi habang lumalapit. Wag po. Tumahimik ka, Gloria, sigaw ni Maricel. Wala kang kinalaman dito! Napataas ang kilay ni Dr. Rodolfo sa gulat. Dr. Maricel, anyang sa tingin ko, kailangan niyong kumalma. Kumalma? Lumingon siya, nagliliyab ang mata. Hindi ako kakalma habang ginugulo ng taong ito ang buong kumpanya. Tumingin si Antonio sa paligid sa lahat ng nakatitig sa kanya. Nakakita siya ng kahihiyan sa mata ng mga kliyente, takot at kalituhan sa mga empleyado at pagkapanik sa mga executive na unti-unti nang nauunawaan na gumuho na ang kanilang kontrol. Hinawakan niya ang larawan sa kanyang bulsa, ang dinala niya araw-araw. Teresita, bulong niya, patawad, hindi ko nahanap ang kabutihang lagi mong pinaniniwala ang mayroon pa. Narinig ni Maricel ang bulong na yon at may nabasag sa kanyang loob. Nakita niya ang isang timba ng tubig malapit sa desk, iniwan ng janitor para sa mga halaman. Hindi siya nag-iisip, hindi siya nag-alinlangan, wala na siyang inintindi. Sa matinding galit nilapitan niya ito, hinawakan ng 2 kamay. Gusto mo talaga rito? Sigaw niya. Sige, manatili ka! At sa isang iglap, ibinuhos niya ang buong laman ng malamig na tubig kay Antonio. Ang tunog ng pagbuhos, ang pagtama ng tubig sa katawan niya, ang pagkalat sa marmol, ay mas malakas pa sa katahimikan ng buong silid. Nanatiling nakatayo si Antonio. Basa, tumutulo ang tubig mula sa kanyang ubaning buhok sa kupas na kamiseta, lumilikha ng lawang bumalot sa kanyang sapatos. Walang gumalaw, walang huminga. Nanginig ang mga kliyente sa pagkabigla. Si Gloria ay napasigaw at tinakpan ng bibig. Si Ricardo, Roberto at Leonardo ay parang mga estatwa. Namumulat sa katotohanang nasaksihan na nila ang kanilang katapusan. Lumipas ang ilang segundo na parang mga oras. Dahan-dahan, inilabas ni Antonio ang kanyang panyo at sinimulang patuyuin ang sarili. Wala siyang pagmamadali, wala siyang galit,
Kumikilos siya ng may tahimik na dignidad na parabang hindi siya tinamaan ng pananakit, na parabang ang tubig ay hindi umabot sa kanyang kaluluwa. Salamat, wika niya nakatingin kay Maricel. Kailangan ko talagang lumamig ng ulo. Parang martilyo ang bagsak ng kanyang mga salita. Ang katahimikan, ang biyaya, ang kalmado ng kanyang tinig, binasag ang lahat ng naroroon. Nakatayo pa rin si Maricel, hawak ang walang lamang balde, dahan-dahang namumulat sa bigat ng kanyang ginawa. Hindi lang sa harap ng mga kliyente, hindi lang sa kanyang team, kundi sa harap ng lahat. Ang asawa kong si Teresita, sabi ni Antonio habang pinipiga ang laylayan ng kanyang kamiseta. Palaging sinasabi na kapag ang isang tao ay umaatake ng ganoon, iyon ay dahil puno siya ng takot. Tiningnan niya si Maricel, banayad ang mata, malambot ang tinig. Ano ang kinatatakutan mo, Maricel? Ang tanong, napakagaan, ngunit pagkatapos ng kahihiyan ay parang punyal. Nanginig si Maricel, ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas marupok. Lumapit si Dr. Rodolfo, inalis ang kanyang blazer at iniabot ito kay Antonio. Sir, gamitin mo ito. Salamat, tugon ni Antonio ng may biyaya. Napakabuti mo. Yan lang ang kaunting pwede kong maitulong, sagot ni Rodolfo, at masama ang tingin kay Maricel. Hindi pa ako nakakita ng ganito kahiyang asal sa isang profesional na kapaligiran. Lumapit din si Gloria, may dalang tissue box. Ginong Antonio, pasensya na, ang lahat ng ito, binuksan ang aming mga mata. Oo nga, tango ni Antonio. Sabi ni Teresita, ang tunay na pagkatao ay lumilitaw kapag naiipit na tayo sa sitwasyon. Agad sumingit si Ricardo, pilit inaayos ang kaguluhan. Sir, pakiusap tanggapin ang aming taus-pusong paumanhin. Si Dr. Maricel ay dumadaan lang sa... Hindi, sagot ni Antonio, at sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na araw. Hindi lang kalmado ang kanyang tinig, kundi may di mapag-aalinlangang autoridad. Hindi ko tinatanggap ang paumanhin, tanging katotohanan lang ang tinatanggap ko. Katotohanan? Tanong ni Roberto, nanginginig ang tinig. Anong katotohanan? Tiningnan sila ni Antonio, isa-isa. Tiningnan niya si Maricel, nanginginig pa rin. Ang mga executive namumutla, ang mga empleyado tahimik, nangingilid ang luha. Ang mga kliyente nagmamasid, naghuhusga, nagigising. Ang katotohanan, wika ni Antonio ng dahan-dahan. Kung sino talaga ako, at ang tinig niya ay lalo pang tumibay. At ang katotohanan kung bakit ipinadala ako ni Teresita sa lugar na ito. At ngayon, sabi ni Antonio, matatag ang tinig, panahon na para ipakita ang katotohanan kung ano ang susunod para sa inyong lahat. Naningkit ang mata ni Dr. Rodolfo, lalo pang lumalim ang kanyang interes. Ginoo, maaari ko bang malaman ang buong pangalan ninyo? Sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 na araw, ngumiti si Antonio. Hindi ang pagod o malungkot na ngiting nakasanayan ng lahat. Ang ngiting ito ay may bigat, may dalang tahimik na kapangyarihang dulot ng isang katotohanang matagal nang itinago. Antonio Bautista, aniya. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, Antonio Bautista Santos, tagapagtatag at may-ari ng Excellence Corporation. Ang katahimikang sumunod ay hindi simpleng katahimikan. Ito ay pagguho. Pagguho ng mga akala, pagguho ng kumpiyansa, pagguho ng mga reputasyong itinayo sa buhangin. Ito ang tunog ng lahat ng bagay na bumabagsak. Lumuwag ang hawak ni Maricel sa timba. Nahulog ito sa marmol, isang malamig na kalansing ng hatol. Patuloy pa ring bumabagsak ang tubig mula sa katawan ni Antonio. Ngunit bawat patak ngayon ay hindi tanda ng kahihiyan, kundi paalala na ang taong binuhusan ng galit ay ang mismong ama ng kumpanya. Ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw sa buong lobby, parang tahimik na pagsabog. Antonio Bautista Santos, walang gumalaw, walang makapaniwala. Ang mga isipan ay hirap ikonekta ang imahe ng basang lalaki sa kupas na damit, sa makapangyarihang taong may pirma sa bawat sweldo.
Nangingitim ang mukha ni Maricel sa pagkalito. Tumingin siya sa timba, tapos kay Antonio, tapos muli sa timba. Hindi matanggap ang katotohanan ito. Hindi ito totoo, bulong niya, halos di marinig. Lumapit si Dr. Rodolfo dahan-dahan, tila binabalanse ang katotohanan sa kanyang isip. Antonio Bautista Santos? Ang Antonio na nagtayo ng kumpanyang ito, 15 taon na ang nakalipas. Ako nga, kumpirmang tugon ni Antonio. Inilabas niya mula sa kanyang basang bulsa ang larawan ni Teresita. Ngayon ay medyo kupas, pero buo pa rin ang ngiti. Sa kabila ng pagkabasa, nagniningning pa rin ang malasakit sa mga mata ni Teresita. Ang puting uniforme ng nurse ay bahagyang kumikislap sa ilalim ng mga patak. Lagi akong pinapaalalahanan ni Teresita na mas kilalanin ang mga taong nagtatrabaho sa kumpanya, mahina niyang sabi. Ngunit ngayon ko lang na-realize na mas kailangan nilang makilala kung sino ako. Bumigay ang tuhod ni Ricardo. Napakapit siya sa gilid ng reception desk para di matumba. 4 na araw ng palilibak, pagtanggi at pagtatangkang paalisin ang sariling amo. Ang taong nagtayo ng kumpanya mula sa simula. Ang taong kaya nilang tanggalin. Sa isang salita, Ginoong Bautista kami, hindi po namin alam. Pautal na sabi ni Ricardo. Tiningnan siya ni Antonio, wala ng lungkot, kundi isang malalim na pagkakadismaya. Hindi niyo alam? Inulit niya. O hindi niyo gustong malaman? Malaking kaibahan niyon. Nanatiling nakapako si Roberto. Gumagalaw ang labi niya pero walang lumalabas. Si Leonardo ay tila sasabog ang dibdib. Nakapitan na lamang ng haligi para manatiling nakatayo. Sa likod ng desk, tahimik na umiiyak si Rosalie. 4 na araw ng pangmamaliit sa taong lumikha ng kanyang trabaho. Nagbigay ng benepisyo sa kanyang pamilya. Nagbigay ng seguridad sa kanyang buhay. Paano namin malalamang totoo to? Biglang sabi ni Roberto, desperadong kumakapit sa kahit anong dahilan. Hindi sumagot si Antonio ng salita. Sa halip nilapitan niya ang isang nakasabit na larawan sa pader. Larawan ng unang opisina ng kumpanya, maliit, payak, ngunit puno ng karangalan. Sa larawan, may isang batang lalaking may maitim na buhok, nakangiti sa tabi ng isang babaeng nakaunipormeng puti. Walang duda, sila iyon. Kinuha ito sa araw ng pagbubukas, mahina niyang sabi. Galing si Teresita sa mahaba niyang shift sa ospital, pero pumunta pa rin siya rito para batiin ako. Sobrang proud siya. Naputol lang kanyang tinig, sandali lang. Lumapit si Gloria, nanginginig pa rin, may hawak na tissue. Ginoong Bautista, patawad po ang bulong niya. Sinubukan kong magsalita pero ikaw lang ang nagpakita ng kahit katiting na malasakit, banayad niyang tugon habang ipinatong ang kamay sa balikat nito. Ipinagmamalaki ka ni Teresita. Si Dr. Rodolfo ay tila humihinga pa rin ng malalim, pilit sinusundan ng lahat. Sa buong panahong ito, pinapanood mo kami? Hinuhusgahan kami? Hindi, sagot ni Antonio. Hindi ako humusga. Inalam ko lang kung sino talaga ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Nakita ko kung paano ninyo tratuhin ang mga delivery boy, ang mga assistant, ang isa't isa, kung gaano kabilis niyong husgahan ang isang tao base sa pananamit, sa pananahimik, sa itsura. Bumaling siya kay Maricel, nakapako, nanginginig, wasak. Bakit? Tanong nito, halos hindi marinig. Bakit mo ito ginawa sa amin? Tinitigan siya ni Antonio, puno ng sakit ang mata, pero may layunin. Dahil bago mamatay si Teresita, pinangakuan ko siya ng isang bagay na babalik ako sa Excellence Corporation, hindi bilang boss, kundi bilang isang estranghero para alamin kung nananatili pa ba ang mga pagpapahalagang pinagtayuan namin ng kumpanyang ito. Kung ang mga taong iniwan namin sa pamumuno ay natatandaan pa rin kung ano ang dignidad. Anong klaseng pangako yon? Mahina ngunit taus-pusong tanong ni Gloria.
Ibinalik ni Antonio ang larawan sa kanyang bulsa, marahan, may respeto at humarap sa lahat. Executives, empleyado, mga kliyente, tahimik silang lahat. Lahat ay nakatitig sa kanya ngayon, ngunit hindi na bilang isang pulubi, bilang isang leader, isang tagapagtatag, isang tao, at saka siya nagsalita. Si Teresita ay ginugol ang huling mga buwan ng buhay niya sa Central Public Hospital, panimula ni Antonio. Sumasailalim siya sa gamutan, pero kailan may hindi tumigil sa pagiging tagapag-alaga. Kahit may sakit, babangon siya mula sa kama para aliwin ang mga batang umiiyak o samahan ang mga matatandang walang kasama. Nagsimulang mamuo ang luha sa mata ng mga naroroon. Ang kanyang kwento ay hindi na lamang kwento, kundi paalala ng isang bagay na lubos na makatao. 6 na buwan bago siya pumanaw, patuloy niya. Isang gabi sa ospital, tinawag niya ako sa kanyang tabi at sinabi, "Antonio, pwede mo ba akong pangakuan ng isang bagay?" At sinabi ko, "Oh, kahit ano." Sandaling tumigil si Antonio, humigpit ang kanyang tinig. Sinabi niya, "Lumaki na at yumaman ang kumpanya natin, pero pakiusap, siguruhin mong hindi nito nawawala ang kaluluwa nito." Tinanong ko siya, "Paano ko malalaman?" Ngumiti siya, yung ngiting iyon, at sinabi, "Magbalat kayo, magpakita bilang isang simpleng tao. Tingnan mo kung paano kanila tratuhin. Kung kaya pa rin nilang igalang ang isang taong wala, buhay pa ang kumpanya. Pero kung hindi na niya itinuloy, hindi na kailangan." Pumanaw si Teresita, 4 na buwan na ang nakalilipas. Malumanay niyang sinabi, "Inabot ako ng ganoon katagal bago ko natagpuan ang lakas ng loob para harapin ang sakit. Pero ngayon narito ako upang tuparin ang pangakong iyon." Bumagsak si Maricel sa upuan, bigat ng konsensyang bumalot sa kanya. "At kami?" tanong niya, nanginginig ang tinig. "Kami ba nabigo?" "Lubos kayong nabigo," sagot ni Antonio, ngunit walang galit sa kanyang tinig, tanging kalungkutan. Naniniwala si Teresita na ang bawat tao ay may kislap ng kabutihan sa loob. Minsan natatabunan ito ng pagod, ng pride, ng takot, pero palagi raw itong nariyan. "At ngayon," tanong ni Ricardo halos pabulong, "anong mangyayari sa amin ngayon?" Tumingin si Antonio sa paligid, sa mga mukhang wasak, mga matang may luha at mga pusong nagsisimulang matauhan. "May ikalawang pangako rin na hiniling sa akin ni Teresita," aniya, "na kung mabigo ang mga tao sa unang pagsubok, bibigyan ko sila ng pangalawang pagkakataon." Huminga siya ng malalim. Naniniwala siyang ang pangalawang pagkakataon ang bumubuo sa ating pagkatao. Bahagyang umangat ang ulo ni Roberto. May kislap ng pag-asa sa kanyang mata. "Pangalawang pagkakataon?" tanong niya. "Oo," tumango si Antonio. "Pero ang pangalawang pagkakataon ay hindi ibinibigay lang. Ito ay kinikita. Kinakailangan ito ng tunay na pagsisisi, tunay na pagbabago." Isang panibagong panata sa mga pagpapahalagang makatao. Lumapit si Leonardo, mahina pa ang boses, pero mas malinaw na ang paningin. "Ginoong Bautista, ano po ang kailangan naming gawin?" Bumaling si Antonio kay Maricel. "Una," sabi niya, "dapat ninyong maunawaan na ang ginawa ninyo sa akin ay hindi lang personal. Ito'y isang insulto sa mga prinsipyong itinayo namin ni Teresita sa kumpanyang ito." Dahan-dahang tumayo si Maricel, tuloy-tuloy ang luha. "Ginoong Bautista, wala akong masabi. Ang pagbuhos ng tubig sa inyo, Diyos ko, ano ba ang nagawa ko?" "Nawalan ka ng kontrol," mahina niyang tugon. "Dumarating yan sa lahat. Pero ang tanong, ano ang ginagawa natin pagkatapos natin mawalan ng kontrol?" "Magbabago ako," aniya, puno ng desperasyon ng tinig. "Magbabago ang lahat. Sumpa ko." Sa alaala ni Teresita, lumapit si Gloria, hawak pa rin ang kahon ng tissue. "Ginoong Bautista, pwede ko bang itanong, ano po si Teresita bilang tao?" At sa unang pagkakataon sa ilang araw, tunay na nagliwanag ang mukha ni Antonio. Si Teresita ay liwanag.
Nagtatrabaho siya ng 16 na oras sa ospital, halos walang kita. Pero umuuwi siya na may ngiti sa puso dahil nakatulong siya sa iba. Hindi siya humusga sa sinuman, hindi sa damit, hindi sa titulo. Tao lang ang nakikita niya, mga taong nangangailangan ng malasakit. At kayo? Tanong ni Dr. Rodolfo Banayad, bakit niyo pa pinagdaanan lahat ng ito? Bakit hindi niyo na lang sinabi agad kung sino kayo? Dahil may itinuro sa akin si Teresita, sagot ni Antonio. Tunay na lumalabas ang pagkatao ng isang tao kapag naniniwala silang walang nakakakita. Kapag iniisip nilang walang pakinabang ang maging mabuti, doon mo makikita kung sino talaga sila. Lumapit ngayon si Ricardo, nanginginig pa rin. Ginoong Bautista, sa loob ng 4 na araw, tinrato ko kayo na parang... Nabitin siya sa sasabihin, parang basura, tugon ni Antonio. Walang galit, parang taong walang halaga. At alam niyo ba kung anong pinaka nakalungkot sa lahat? Ano? Sabay-sabay na tanong ng ilan. Hindi lang ito tungkol sa akin. Naisip ko kung ganito kayo sa taong akala ninyo ay walang-wala. Paano niyo tinatrato ang mga janitor, ang mga tagalinis, ang mga delivery workers, ang mga gwardya? Parang martilyo ang bagsak ng kanyang tanong. Dahil alam nilang, totoo ito. Saka inilabas ni Antonio mula sa bulsa ng kanyang basa pang pantalon ang isang dokumento, lukot, pero malinaw pa rin. Ito, anya, ang corporate testament na inihanda namin ni Teresita bago siya pumanaw. Nakasaad dito ang kinabukasan ng Excellence Corporation, nakadepende sa resulta ng pangakong binitiwan ko sa kanya. Dumaan ng malamig na hangin sa lobby, nagtinginan ng mga executives puno ng takot. Ngunit hindi pa tapos si Antonio. Hiniling din ni Teresita na isama ko ang isang addendum, isang contingency plan kung sakaling may mga taong bumagsak sa pagsubok. Pero nagpakita ng tunay na pagsisisi at kagustuhang magbago. Nanginginig ang tinig ni Maricel. Anong plano yon? Gumiti si Antonio at sa wakas ito'y ngiti na puno ng pag-asa. Ang plano, sabi niya, tumataas ang kanyang tinig na may matatag na paniniwala, ay gawing Excellence Corporation ang kauna-unahang tunay na makataong kumpanya sa bansang ito. Isang lugar kung saan bawat isa, mula CEO hanggang janitor, ay tratuhin ng may pantay na dignidad, kung saan ang mga pagpapahalaga ni Teresita ang magiging pundasyon ng bawat desisyong ating gagawin. Lumapit si Gloria, nangingislap ang mga mata sa emosyon. At kami po, tanong niya mahina, ngunit taimtim. Pwede ba kaming maging bahagi ng pagbabagong yon? Depende, sagot ni Antonio, tinitigan ang bawat mukha sa labi. Depende kung may papakita niyong tunay kayong natuto, na tunay kayong nagbago. At sa sandaling iyon, kahit basang-basa, pagod, ngunit nakatindig na may di matitinag na dignidad. Si Antonio Bautista Santos ay handa ng malaman kung ang mga taong tumulong magtayo ng kanyang imperyo ay handa ring buuin muli ang kaluluwa nito. Sa kung saan mang dako ng langit, alam niyang pinapanood siya ni Teresita. Nagtitiwala na ang sangkatauhang pinaniniwalaan niya ay buhay pa rin sa puso ng bawat isa. Tahimik ang lahat. Maging ang mga patak ng tubig mula sa kanyang damit ay tila lumalakas. Parang tuldok sa isang pangungusap na walang gustong bitawan. Hanggang sa Antonio Bautista Santos. Sambit ni Dr. Rodolfo, naalala ko na, Exam Magazine, ikaw ang isa sa pinaka-impluensyang entrepreneur sa buong Brazil. Ang pagkumpirma mula sa panlabas na bisita ay parang pako sa kahon ng mga ilusyon. Bumagsak si Roberto sa upuan, hindi na kinaya ng kanyang mga tuhod ang bigat ng kahihiyan. Ginoong Bautista, nauutal niyang sabi, paano po namin mapapatunayang hindi namin alam kung sino kayo? Gusto niyo ng patunay? Sagot ni Antonio kalmado. Tumalikod siya patungo sa control panel ng security system. Rosalie, alam mo ba ang access code ng may-ari? Umiling si Rosalie, lutang pa rin.
Hindi po, sir. Hindi ko alam. Subukan mo, Teresita, 2024, love. Siya na mismo ang nag-type. Umilaw ang screen, "Welcome Mr. Antonio Bautista Santos. Full access granted." Halos himatayin si Ricardo. Ang code na iyon ay top secret at dapat iisa lang ang nakakaalam. "May duda pa ba kayo?" tanong ni Antonio. Pabalik sa kanila, kalmado ngunit pagod. "Leonardo," dagdag niya, "naalala mo ba ang huling board meeting bago ako lumisan?" Tumango si Leonardo. "Setyembre 17, ang Northeast Project." "Ano ang final decision?" 25 milyong reais. Approved. "Sino ang tumutol sa una?" "Ako," bulong ni Leonardo. "Pero bumoto ako ng yes pagkatapos mong ipaliwanag ang tungkol sa 500 pamilyang makikinabang." "Ang impormasyong iyon," sabi ni Antonio, "ay kami-kami lang ang nakarinig sa silid na iyon." Nakatayo pa rin si Maricel, parang bato. "Diyos ko," bulong niya, "anong nagawa ko?" Dumagsa pa ang mga empleyado sa lobby. Si Michael mula sa cleaning, si Francisca mula sa kusina, si Julio mula sa security. Mabilis kumalat ang balita. 4 na araw na nariyan ang may-ari at inalipusta, binaliwala at binuhusan pa ng tubig. Lumapit si Michael, namumugto ang mata. "Ginoong Antonio, alam kong iba ka." Tumango si Francisca. "Nang tulungan mo si Marcelo kahapon, sabi ko sa sarili ko, iba ang puso ng taong ito." Lumapit muli si Dr. Rodolfo, labis na naapektuhan. "Ngunit, bakit mo ginawa lahat ng ito, Antonio?" Maingat na inilabas ni Antonio ang larawan ni Teresita. Ngayoy tuyo na. Na-diagnose siya sa 10th anibersaryo ng kumpanya. Aniya. Habang abala ako sa pagdiriwang ng kita, tiningnan niya ako at sinabing, lumaki ang kumpanya. Pero lumaki ba ito sa tamang direksyon? Tahimik ang buong silid. Walang gustong magsalita. Iniwan niya ako ng isang tanong. Naalala pa ba natin na sa likod ng bawat numero, bawat margin, ay may totoong tao, may pamilya, may pangarap, may takot? Tiningnan niya ang lahat. At pagkatapos binigyan niya ako ng panukala na kapag wala na siya, susubukin ko kung may kaluluwa pa ba ang kumpanyang ito. "Paano mo malalaman?" Mahina ang tanong ni Maricel. Sabi niya, "Kung kaya mong igalang ang taong walang maibabalik sa'yo, buhay pa ang kaluluwa. Pero kung hindi, nawala na ang sangkatauhan sa inyo." Nanuyo ang lalamunan ni Roberto. "Nakupon, at kung nabigo kami..." Bumigat ang tono ni Antonio. Sumulat siya ng 2 liham, aniya. "Isa kung pumasa kayo." Sandaling katahimikan. "At ang isa pa, kung kayo'y bumagsak." Napigil ang lahat ng hininga sa lobby. Hiniling niya na isara ko ang kumpanya. Isaray, halos di marinig ni Leonardo. Naniniwala siyang ang kumpanyang walang kaluluwa ay hindi karapat-dapat mabuhay. Tumayo si Maricel, nanginginig. "Ginoong Bautista, natuto na kami. Magbabago kami, pakiusap, wag mo pong isara." "Lubos kang nawalan ng kontrol, Maricel," sagot niya. "Paano ako makakasigurong magbabago talaga ang lahat? Dahil ngayon ko lang naintindihan," tugon niya habang lumuluha. "Ang titulo ko, ang sweldo ko, wala pala itong saysay. Kung wala akong respeto sa tao, wala rin akong halaga." Sumingit si Ricardo. "Tinrato ko kayo na parang basura, Hino, hindi dahil sa galit, dahil sa kamangmangan, pero nanunumpa akong magbabago." Isinunod ni Roberto ang kanyang tinig. "Pinagtawanan ko kayo. Nilait ang damit nyo, pakiusap. Bigyan nyo ako ng pagkakataon." Lumapit si Leonardo, luha sa mata. "May 3 akong anak. Hindi ako humihiling ng awa para sa sarili ko. Humihiling ako ng habag para kay Teresita." "Naniniwala ba siya sa pangalawang pagkakataon?" tanong niya. Tumango si Antonio. Naniniwala si Teresita sa 3, sa 4. Naniniwala siyang kayang magbago ang bawat isa kung tunay ang kagustuhan. Nagbalik ang liwanag ng pag-asa. Pagkatapos inilabas ni Antonio ang isang huling sobre. Pero sumulat din siya ng 3 liham. Sabi niya, taas kamay ang sobre bilang paghahanda. 3 liham? Gulat na tanong ni Dr. Rodolfo. "Oo,
Sagot ni Antonio na may ngiti. Isang plano para sa bagong kinabukasan, isang plano para baguhin ang Excellence Corporation at gawing tunay na makataong kumpanya sa buong bansa. Lumapit si Gloria puno ng pagkamangha ang tinig. Paano po, Ginoong Bautista? Tumingin si Antonio sa paligid, sa bawat mukhang may luha, sa bawat pusong natutong magpakumbaba. At siya ay nagsimulang magpaliwanag. Sa kumpanyang ito, patuloy ni Antonio, mula CEO hanggang janitor, bawat tao ay dapat tratuhin ng pantay-pantay. Kung saan mas mahalaga ang mga pagpapahalagang makatao kaysa sa kita. Lumapit si Michael, ang janitor. Ginoong Antonio, tapat niyang sabi, kami pong mga nasa ibaba, lagi naming inaalalayan ang isa't isa. Ang problema, laging galing sa itaas. Tumango si Antonio. Itinuro sa akin ni Teresita na ang tagumpay ay hindi nasusukat kung paano mo tratuhin ang mga mas mataas sa'yo, kundi kung paano mo igalang ang mga nasa ilalim mo. Nanginginig ang tinig ni Maricel. Bubuksan niyo ba ang ikatlong liham? Tumingin si Antonio sa mga mukha sa paligid. Wala na ang kayabangan, wala na ang pangmamaliit, kundi puno ng pagsisisi at ng pag-asang muling makabawi. Bubuksan ko, sagot niya, pero hindi hanggat hindi ko nakikitang naiintindihan niyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagbabago. Dahil kung bubuksan ko ang plano ni Teresita at babalik lang kayo sa dati, para ko na ring nilapastangan ng alaala niya. Naiintindihan namin, sabi ni Maricel, ngayon ay may tibay na. At sa likod niya sabay-sabay na tinig ang sumunod. Naiintindihan namin. Inangat ni Antonio ang basang sobre na hanggang ngayon ay may patak ng tubig na si Maricel ang nagbuhos. Kung gayon, anyayas, alamin natin kung paanong pinangarap ni Teresita na baguhin ang kumpanyang ito at gawing huwaran ng sangkatauhan. Maingat niyang binuksan ng papel, nanginginig ang mga kamay. Bahagyang kumalat ang tinta, pero nanatiling malinaw ang masilang sulat kamay ni Teresita. Sinimulan niyang basahin. Mahal kong Antonio, kung binabasa mo ito, ibig sabihin bumagsak sila. Pero nagpakita ng tunay na pagsisisi at dahil diyan may pag-asa ako. Bumagsak ang tahimik at banal na katahimikan sa labi. Lahat ay nakikinig, parang si Teresita na mismo ang nagsasalita. Palagi akong naniniwala na may kabutihan sa bawat tao. Kahit matabunan ito ng takot, pride o pressure, hindi mahalaga ang pagiging perpekto. Ang mahalaga ay matuto, magbago, at maging mas mabuting tao. Tahimik na umiiyak si Gloria. Nagyakapan si Michael at Francisca, parehong humahagulgol. Maging si Dr. Rodolfo ay hindi na napigil ang kanyang luha at saka ipinagpatuloy ni Antonio ang pagbabasa. Dahil diyan, gumawa ako ng isang plano upang gawing Excellence Corporation ang pinakamakataong kumpanya sa buong mundo. Isang lugar kung saan bawat isa ay nakikita, pinahahalagahan at iginagalang, anuman ang kanilang posisyon o sahod. Anong plano? Tanong ni Maricel, di na mapigil ang emosyon. Binuksan ni Antonio ang susunod na pahina at malakas na binasa. Plano ni Teresita, ilunsad ang Dignity Program. Bawat empleyado mula CEO hanggang cleaning staff ay tratuhin ng pantay-pantay. Magkakaroon ng buwanang almusal kung saan lahat ay uupo sa iisang mesa, walang titulo, walang ranggo, tao lang. Itaguyod ang Humanity Day. Buwan-buwan, ang mga executive ay kailangang magtrabaho sa frontline roles, paglilinis, paghahatid, reception, upang hindi nila makalimutan kung ano ang tunay na trabaho. Nanlaki ang mata ni Roberto. Siya, commercial director, maglinis ng sahig, pero hindi siya tumutol. Lumikha ng Teresita Fund. Bahagi ng kita ng kumpanya ay ilalaan para sa empleyadong nangangailangan, para sa gastusing medikal, emergency support o edukasyon ng kanilang anak. Kahit wala na siya, ang puso ni Teresita ay bumubuo ng pamilyang hindi niya iniwan. Ipapatupad ang Golden Rule. Bago gumawa ng anumang desisyon, tanungin ang sarili, iginagalang ko ba ang taong ito gaya ng gusto kong igalang ako?
Yumuko si Ricardo. Ilang beses ba niyang nilabag ang simpleng prinsipyong ito? At sa huling linya, nais kong maglagay ng Teresita Memorial sa lobby ng kumpanya, hindi upang parangalan ako, kundi upang araw-araw ipaalala sa lahat ang tagumpay na walang pagkatao ay ang pinakamalungkot na uri ng kabiguan. Maingat na tiniklop ni Antonio ang liham at tumingala, luha sa mata pero puno ng lakas. Sa huli, sabi ni Teresita, kung kaya niyong sundin ang planong ito, ang kumpanyang ito ay hindi na lamang negosyo, kundi magiging halimbawa ng pag-asa para sa mundo. Tahimik. Sagrado ang katahimikan. Lumapit si Maricel, tinig ay matatag sa kabila ng luha. Ginoong Bautista, aniya, isa sa katuparan ko ang bawat bahagi ng planong ito. Sumpa ko sa alaala ni Ginang Teresita. Tiningnan siya ni Antonio. Paano ko masisigurong magbabago ka, Maricel? Nawala ang kontrol mo. Hindi ko inaasahan yon. Dahil ngayon ko lang naunawaan, sagot niya, pinupunasan ng luha. Nang buhusan kita ng tubig, hindi lang kita ininsulto. Itinapon ko ang mismong mga pagpapahalaga na pundasyon ng kumpanyang ito at kinasusuklaman ko ang sarili ko dahil doon. Lumapit si Ricardo. Ginong Bautista, 4 na araw kitang tinrato na parang wala kang halaga. Ngayon ko lang nakita lahat ng nakakasalubong natin, kahit ano pa ang suot o trabaho. Karapat dapat sa ngiti, sa kabutihan, sa respeto. Sumunod si Roberto. Pinagtawanan ko ang itsura mo, nilait kita, mali ako. Pakiusap, bigyan niyo ako ng pagkakataong patunayan ng pagbabago. Tiningnan sila ni Antonio, hindi na may paghusga, kundi may pag-asa. Tahimik na nakatayo si Antonio sa harap ng rebulto ni Teresita. Ang kanyang mga matay nakatitig sa bronseng ngiti na nagbago ng mundo. Lumapit si Dr. Rodolfo. Antonio, maniya, nakangiti, napakahusay ng nagawa mo. Ang kumpanyang ito naging inspirasyon na sa buong mundo. Ngunit umiling si Antonio, marahang hinaplos ang paanan ng rebulto. Hindi ako ang gumawa nito, sagot niya. Si Teresita, siya ang nagtanim ng butil ng kabutihan. At ngayon, namumulaklak na ito. Tumango si Rodolfo, humanga sa lalim ng sagot. At ang mga taong nanghamak sa iyo noon? Tanong niya. Ngumiti si Antonio. Sila na ngayon ang pinakamalalakas kong kaalyado, sagot niya. Dahil ang mga taong natuto mula sa kanilang pagkakamali ay kadalasang mas matatag kaysa sa mga hindi kailanman nagkamali. Sa sandaling iyon, dumating si Maricel, may hawak na ulat. Ginoong Bautista, masiglang sabi niya, narito po ang pinakabagong datos. Ang productivity ay tumaas ng 40%. Ang kasiyahan ng mga empleyado ay nasa pinakamataas na antas. Mga nagre-resign, halos wala na. Tinaas ni Antonio ang kilay. Alam mo ba kung bakit? Tanong niya. Tumango si Maricel. Dahil kapag nararamdaman ng isang tao na siya'y mahalaga, ibinibigay niya ang kanyang buong puso sa trabaho. Palagi po iyang sinasabi ni Teresita. Tumingala si Antonio sa estatwa ni Teresita, puno ng pagmamahal at paghanga. At sinabi rin niya, ang sangkatauhan ay hindi kaaway ng tagumpay. Ito ang daan papunta roon, wakas.